Hi guys, eto na nga pala yung day 2 natin sa Pilipinas. Bali yung day 2 nga pala natin ay nandito pa rin kami sa Calamba sa lolo nila Sauri. Sabik na sabik nga si Seichi sa labas kaya yan sumama muna kay Tita Glo at saka sa Tito Ralph niya. Pasensya na pala kayo sa boses ko guys, medyo pinapaus pa rin, hindi pa rin bumabalik yung boses ko. Dumating nga rin pala si Lola Lenny Lalayan, ang daming dalang pasalubong, may dala pang ang cake kay Mami Cherry. Salamat pala kay Lola Lenny, ayan makaka-team na sila ng mga candy dito sa Pinas at saka mga kung ano-ano, yung mga stick ko. Kumain na nga rin pala kami dito ng almusal yan. Bali yung niluto namin nung day 1 nung gabi, may natira pa kaya ayan na lang yung kinain namin. Pagkatapos nga namin kumain, nag-ready na kami. Bali ito, papunta naman kami sa isang kapatid ni Mama Christy, yung nanay ni Mami Cherry. Siksikan nga kami dito sa loob kasi ang dami namin dalang gamit. Dinala namin lahat ng gamit namin, pati yung maleta. Nakita nyo naman guys, kahit pause na ako, nag-voice over pa rin ako. Kasi nagtatambak na tayo yung mga video natin, hindi ko na nai-edit. Baka mahirapan na ako mag-edit pagka sumobrang dami na. Papunta nga pala kami ngayon dito sa may Kay Anlog, sa may Calamba pa rin. Pero medyo bandang bundok kaya yan. Ang ganda ng mga tanawin. No? Makikita nyo yung mga puno-puno dyan, tsaka mga bukid-bukid. At eto, after 30 minutes na biyahe, nakarating na kami dito kay Lolo Ramil nila. Bali dito muna kami nagstay ng isang araw. Iniwan muna namin yung mga gamit namin dito at pinabantayan muna namin yung dalawang bata, si Seichi at saka si Sauri. Fast forward ko na nga, nandito na kami sa Manila yan. Bali, mamimili kasi kami sa may Divisoria. Habang nasa sasakyan nga kami, ang dami ko nakikita mga tuhog-tuhog dito, fishbowl yan. Nakakata kami no, kasi nakakamiss kapag kakauwi mo lang galing Japan. Medyo maganda rin pala dito sa Chinatown para kanina sa Japan. Tapos itong mga palengke vibes na to nakakamiss no, yung mga nasa gilid-gilid, may mga prutas, tapos kung ano-ano. Tapos ito, nag-parking na kami, kasama nga pala natin yung dalawang pinsan ni Mami Cherry at saka yung panganay na kapatid ng nanay niya, yan si Daddy. Pumasok nga pala kami sa loob ng 168 Mall, kaya lang yung bibili namin hindi namin nakita, kaya yan, dumiretso kami dito sa may palengke. Grabe, Valentine's na dito sa Pinas, no? Sa palengke pa lang may mga bulaklak na at saka mga maliliit na teddy bear Tapos nagpunta kami dito sa may ilalim kasi dito daw yung bilihan ng mga maliliit na laruan at saka mga candy. Nakakapanibago lang talaga yung amoy ng palengke, no? Siyempre, hindi naman sa maarte, matagal na rin tayong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Ito na nga guys, talaga yung pinunta namin dito is para yun sa mga palaro namin sa mga bata. Ito, bumili kami ng maraming candy, mga gummy, tapos yung mga maliliit na laruan. At ayan, pagkatapos na mamili, ayan, para na tayong kargador dito guys. Ang bigat ng dala ko na yan, kaya sumakit yung kamay ko Tapos ito, may nadaanan kaming tuhog-tuhog. Medyo nagugutom na rin ako niyan nung namalengke kami. Kaya tumuhog muna kami dito ni Daddy habang hinihintay sila Mami Cherry. Nakakamiss talaga yung mga tuhog-tuhog sa kanto, no? Tapos sabay hihigupin mo yung suka. Yun yung nakakamiss dun Pagtapos nun, hindi pa naman kami umuwi. Kumain muna kami dito sa may food court. Kumain kami ng sisling at saka nitong parang ramen. Sila Mami Cherry naman, chowking yung in-order nila na may siomay sa ibabaw. Yung mga pinsan ni Mami Cherry, para silang magkakapatid, no? Magkakamukha kasi. Pagtapos naman namin kumain, ito, dumiretso kami sa bilihan ng mga paper plate, ng mga cup. Basta marami kami binili dyan guys, kutsara, tinidor. At dahil hindi kami masyado nakapagdala ng mga gamit ng mga bata, bumili na rin kami dito kahit yung ating tatlong pares na pang-araw-araw nila. Shoutout din pala sa mga idol natin na mga nagpa-picture at nakakilala sa atin yan. Maraming salamat sa suporta nyo at sa panonood ng vlog namin. Lalo na ito si Kuya, naka-duty pa raw yan sa trabaho. Yan, pinuntahan pa tayo. Buti nakilala niya tayo Pagtapos na mamili, ayun, umuwi na rin kami guys kasi medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. Uwi pa kami ng Kalambanyan. Bale, ito, nakauwi na kami sa Calamba, sa Lolo Ramil naman nila. Ayan, nagluto pa nga ng tinola. Ang sarap ng luto ni Lolo Ramil na lang tinola na may sili pa at kalamansi. Ang daming mga pinsan ni Mami Cherry, no? Magkakahiwalay naman ng bahayan, kaya lang sila nandito. Syempre, binisita nila sila Botchog. Dito na rin pala kami nakitulog kasi kinabukasan yan guys ay magre-ready na kami dun sa party ni Ate Sauri. Tuwan-tuwa si Botchog dito guys kasi ang daming aso kasi wala kaming aso sa Japan After kumain, ayan, nag-shot kami ni Lolo Ramil kasi alam niyo naman guys, minsan lang kami magkita kaya pag nagkita kami talaga niya, nag-shot kami ng konti. At eto na nga pala guys, day 3 na nga pala yan. Ayan, tulog pa si Botchog. Ang sarap ng tulog niyan sa Pilipinas Bali, umaga na nga pala ito at ayan, si Ate Sauri tulog pa rin. Tapos kami naman nagkape na rin. Ayan, bumili sila ng pandesal dyan. Ang sarap nito, no? Nakakamiss yung pandesal talaga Tapos ayan, ang sarap gumising sa Pinas. Pagkagising mo, kape-kape lang, kain ng tinapay. Si Seichi nga guys, ayan, no, nag-enjoy sa pandesal. Kumakain siya kahit mainit pa At eto guys, nagising na nga rin si Botchog. Ayan, kumakain niya ng pandesal, kinukurot niya lang parang kulangot nga Miyami ang konti nga ito, naligo na rin si Mami Cherry at ito, inaayusan ng mga pinsan niya, no? Masarap buhay ni Mami Cherry dito guys kasi mababait yung mga pinsan niya, lagi siya inaayusan Makapananghali nga yan, dumating na rin si Lolo at susunduin niya rin kami dyan guys kasi mga nung 7 kasi dumiretso na kami kagad ng resort.
Doon kasi kami nagbalot ng mga palaro nung gabi pa lang para kinabukasan ay nakaredy na lahat. Bago din kami umalis, ayan, kumain muna ulit kami dito kasi si Lolo Ramil ay nagluto ng sopas. Grabe yung sopas na to, ang daming sahog, may atay, may manok, may hotdog, may itlog. Sa sahog pa lang, busog na busog ka na eh. Kakatapos ko nga lang pala maligo niya, nagready na ako para alis na lang kami. Ayan si Bochog, nakasando, nakaredy na rin yan guys, alis na eh. Medyo nasasanay na nga rin pala si Bochog sa tao guys, kaya sumasama na rin yan minsan kahit kanino. Tapos ito, papunta muna nga pala kami ng pansyon sa lola ni Cherry. Pero dinala na namin lahat ng gamit namin kasi nung gabi niyan ay dumiretso na kami sa resort. Ang gulo ng panahon dito sa Pilipinas guys no, aambon, hihinto, tapos uulan, hihinto ulit, tapos aambon na naman no. Hindi ko maintindihan yung panahon dito eh. Baka akala nyo guys sa akin tong sasakyan na to, hindi sa akin to dito to sa nanay ni Mami Cherry. Buti na nga lang mabait yung lolo nila, pinagdadrive kami kapag meron kaming pupuntahan or meron kaming bibilin. At ayan, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo maulan dito sa Pilipinas. Ayan, no? Medyo lumakas na naman yung ulan nung nasa biyahe kami. Grabe guys, natatawa ako sa voiceover ko ngayon. Wala akong boses pero pinilit ko talaga na makabuo ng vlog para lang may mapanood kayo. Dumaan din kami dito sa may gamutan sa may Kalamba. Kaya lang hindi ako nag-video dyan guys, hindi ko kasi alam kung pwede. After namin dumaan sa gamutan, ayan, dumaan muna kami dito sa may pansyon. At bumili na rin kami ng bulaklak para ilagay do sa puntod ng lola ni Mami Cherry. Bale, yung pupuntahan nga pala namin ay nanay ng nanay ni Mami Cherry, yung dadalawin namin. Sayang, hindi naabutan ni nanay yung mga apo niya, 3 na yung anak ni Cherry. Bumili na nga rin pala kami ng kandila para makapagtulos na rin si Mami Cherry. Sigurado ako, masayang-masaya yung lola ni Mami Cherry niya kasi nakadalaw sa kanya yung 3 apo niya eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna yung update natin. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye-bye.